Magandang umaga po sa lahat. Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Good afternoon po. Umaga pala dito. Diyan ay hapon. Hilingin ko po kay Binibining Crisanta na pangunahan ng ating panalangin. Ma'am Crisanta. Okay, Sir Richard. Sir. Maaari mo bang pangunahan silang pagdarasal? Okay po, sir. Say all together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, muli po ay isang magandang hapon po diyan sa inyo. Ako po si Sir Jess po mula po dito sa Alcobar, Saudi Arabia. Ako po ay naatasan na mag-review para po sa Filipino. Tama naman po yung napuntahan ko, no? Mga Filipino major. At dahil ito po ay review, hindi po ito pure lecture. So kinakailangan po dito ang pakikiisa po ng bawat isa sa atin para po mas maintindihan po. Maaari po ninyong pindutin yung ating raise hand button kung sakali man po na meron kayong mga bagay na gustong linawin. Bali po naghanda ako ng mga pagsasanay dito tungkol sa wika at sana ay masakop natin yung 4 na struktura ng ponolohiya, morpolohiya, sintaksis at semantika. Ito po ay review, mga batayang kaalaman para sa wika. Okay po. So, hindi na po natin inilagay sa PowerPoint para po mas madali po nating ma-edit ang mga nandito. Okay po. So, dito po tayo no, sa mga tanong. Una po, ano ang tinatawag nating makabuluhang tunog sa wika? Ito po yung pundasyon ng wika. Ma'am Marian? Sana po ay okay lang po na tumatawag po ka ng mga nagre-review. Okay. Ma'am Sheila? Okay. So dito po tayo, no? Ang ponolohiya po, ang tinutukoy natin na sangay ng pag-aaral sa linguistika tungkol sa mga tunog. Pero po kapag ang tinutukoy natin ay makabuluhang tunog, ponema po ito. Ibig sabihin, ito po yung hindi po ito yung letra, kundi ito yung tunog na kinakatawan ng bawat letra. Ngayon po, sa pangatlo, ang tanong po dito ay kung ilang ponema mayroon sa palatunugang Filipino. Dati po kasi, ang tinuturo ay mayroon 21. Kaya lang po, contestable po yan ngayon. Considering po na ang ginagamit nating alpabeto ay alpabetong Filipino na hindi naman abakada ang ginamit. Kung pag-uusapan po natin ay ang palatunugang Tagalog, meron po tayong 21. Kaya lang po, ang tanong po doon ay bakit naging 21? Meron lang naman pong 20 letra ang abakada. So sinasabi po na ang pang-21 tunog ay ang tinatawag nating impit na tunog. So yung 20, yung tunog ng abakada, at yung pang-21, yung pinaka-impit na tunog. Ngayon, sa palatunugang Filipino, meron po tayong tinatawag na pares ng salita na pare-pareho yung bigkas maliban sa isang ponema. Ngayon po, ang problema po dito, pag nakita ng mga estudyante na mayroong pares ng salita at ang pinagkaiba lamang nila ay isang letra, sinasabi kaagad nila na iyon ay pares minimal. Pero hindi po iyon ang pares
minimal. Ang sinasabi po dito, ang pagkakaiba ay isang tunog. So, ibig kong sabihin, bagamat ang ipinagkaiba lamang ng pares ng salita ay isang letra, pero kung magkakaiba naman po yung paraan ng kanilang pagbigkas, hindi pa din po ito pares minimal. Halimbawa po natin, magkaiba ng isang letra, subalit ang isa ay malumi at ang isa naman ay maragsa, ibig sabihin, hindi lang po isang tunog ang ipinagkaiba nito. So, pares minimal po ang tinutukoy natin sa pang-4. So, dito po tayo sa pang-5. Ang pinakamaliit na unit ng wika na may kahulugan ay tinatawag po nating morpema. Morpema. So, ibig sabihin, morpolohiya po yung tinutukoy natin dito. Sangay ng pag-aaral tungkol sa morpema. Kaya lang po, gusto ko kasing baguhin yung kahulugan ng morpema. Kasi mapapansin po natin, mayroong mga morpema na wala namang kahulugan by themselves. Pero gusto ko sabihin dito na ang morpema, una, okay, ang pinakamaliit na unit ng wika na may kahulugan o kaya naman po ay maaaring magpabago sa kahulugan ng salita. So tatalakayin po natin yan mamaya. So dito po sa pang-6. So morpolohiya pa ang tinutukoy natin, sangay ng pag-aaral na may kinalaman sa morpema. Okay. Dito po sa pang-7, mayroong 3 hinihingi. At ito po ay ang 3 anyo ng morpema. Opo. Kaya lang po, sa ibang aklat kasi 4 yung tinutukoy na anyo ng morpema. Ang una ay ang salitang ugat. Kaya po siya naging morpema sapagkat hindi mo naman mahahati na ang morpema na ito. Kaya po pinakamaliit na unit na ito. Sumunod po ay ang panlapi at katulad po ng binabanggit ko kanina, ang panlapi po may kakayahang baguhin ang kahulugan ng salitang ugat. Pangatlo po, yung morpemang a at o at sa ating kultura, may mga pangalan na kapag ginamitan mo ng o, tumutukoy sa lalaki at meron namang mga salita na kapag ginamit natin ng morpemang a ay nagiging babae ang pangalan. Yung pang-4 po na tinutukoy ko ay ang morpemang kataga. Alam po natin ang morpemang kataga or enclitic ay bahagi ng tinatawag natin na mga pang-abay. So dalawa po yung pang-abay natin, pang-abay na salita at pang-abay na kataga. So iyan po yung 4 na anyo ng morpema. Okay po. Sumunod po pang-8. So meron tayong ang mabubuong tunog kapag pinagsama sa loob ng isang pantig, syllable. Ang alinmang patindig na sinusundan ng malapatidig na W o Y ay tinatawag po nating diptongo. So tandaan po natin sa isang pantig po ang pinag-uusapan natin. Kaya naman kapag nakakita po tayo ng isang salita na magkasunod, yung sabihin na nating tunog ng A at ng Ya, ng A at saka Y, hindi po nangangahulugan na iyon ay diptongo na. So kinakailangan nating pantigin upang malaman kung ang patindig at ang malapatindig ay magkasama sa iisang pantig. Sumunod po, ang tunog ng E at I, gayon din ang O at U kapag nagagamit ng palitan, nang hindi nababago ang kahulugan, sila po ay tinatawag nating ponemang malayang nagpapalitan. Kaya po malaya kasi walang pagbabago sa kahulugan ng salita. Ika-10, ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig sa loob ng isang pantig ay tinatawag po nating cluster. So ito po ay mga basic lamang po. Nawala ang aking gallery view. Okay po, dito po tayo. So dito po tayo, sa lagyan natin ng check kung ang salita ay pares minimal. Katulad po ng binabanggit ko po sa inyo, hindi po sapat na makita natin na mayroong isang letra na nagbago sa pares ng salita.
kinakailangan po ay hindi nabago ang kanyang bigkas. Kung malumi, malumi pa rin. Kung malumay, malumay. So, ibig sabihin, kung mayroon na pong pagbabago sa spelling, pagbabago sa isang letra, at gayon din ay nagbago na ang tunog, ibig sabihin, dalawang tunog na po ang nabago at hindi na po natin masasabi na ito ay pares minimal. Okay, tingnan ko po yung una ha. Ang una po ay puto at pito. Pag inanalyze po natin, nabago yung ponema ng U at ito ay naging I. So parang pares minimal. Pero pag tiningnan po natin dito, puto, mabagal at walang impit, ibig sabihin ito po ay malumay. At kapag nakita po natin, yung pangalawa, pito. Ito po ay mabilis at walang impit, ibig sabihin ito po ay mabilis. So isang malumay at isang mabilis at gayon din po ay nabago naman ang kanyang isang letra. Dalawang tunog ang nabago. Ibig sabihin po ay hindi po natin matatawag na pares minimal. Ito po, linta at pinta. Linta at pinta. Hindi rin po natin masasabing pares minimal ang pares na ito. Una, bagamat nabago ang tunog ng L papunta sa P, ang linta, mabilis at may impit, ibig sabihin maragsa, at pinta, mabagal at walang impit, ibig sabihin malumay po. Dalawang tunog ang nabago. So dito po tayo, bahay at palay. Bahay, malumay. Palay, malumay. So masasabi po natin na ang number 3 ay pares minimal sapagkat isang tunog lang po yung nabago. Okay po. Dito po tayo sa pang-apat. Pitik at pisik. Pitik, pisik. Ito po ay masasabi natin na parehong mabilis na salita. At ang nabago naman po ay ang tunog ng T at ng S. Kaya po ito ay pares ng salita. Ito po ay pares minimal. Ang ikalimang po ay kalamay at karamay. Kalamay at karamay. So wala po tayong napansin na pagbabago sa pagbigkas. Bagamat nagkaroon po ng pagbabago sa isang tunog, kaya pwede po nating sabihin na ito ay pares minimal. Ang ika-anim po ay salat at balat. Ganon din po yung unang tunog lang po ang nabago at wala namang nabago sa paraan ng pagbigkas, kaya ito po ay pares minimal. Sobre, sobra. Yan po ang titignan natin. So ang nagbago po dito ay ang tunog ng patinig sa dulong pantig. Kaya po ito po ay pares minimal. Buhay at bigay. Buhay, bigay. Buhay, ito po ay malumay. Bigay, ito po ay mabilis. At maliban po sa pagbabago sa pagbigkas, ang tunog po ng H at ang tunog ng U, marami pong tunog ang nabago dito, kaya hindi ito pares minimal. Barya, mabilis. Batya, ito po ay maragsa, kaya hindi po ito isang pares minimal. At ang panghuli po ay sinta at santa. Ang sinta ay mabilis, ang santa ay malumay. At nagbago rin po ang unang patinig na ginamit, kaya po dalawang tunog ang nabago, ibig sabihin ang pang-10 ay hindi natin masasabi na isang pares minimal. So dito po tayo sa pangatlo. Okay. So titingnan po natin kung ang pares ng salita ay mayroong mga ponemang malayang nagpapalitan. Katulad ng tinutukoy natin, pares ng salita na kapag pinalitan mo mula sa tunog ng I ay napapalitan ng E, o kaya naman po ay vice versa, o tunog ng O naging U, tunog ng D patungo sa tunog ng R, ay wala namang nababago sa kahulugan. Pero kung nagkaroon po ng pagbabago, ibig sabihin hindi po sila malayang magkakapalitan. Sa una, madungis at marungis. Mula po sa tunog ng D ay naging R, pero wala naman pong nabago sa kahulugan. So ito ay malayang nagpapalitan. Pangalawa, bandera
at bandila. Dalawang tunog ng letra ang nabago dito. At alam naman po natin na bagamat ganun ang nangyari, ay iisa lamang naman po ang tinutukoy natin. So walang naging pagbabago sa kanyang kahulugan. Sumunod po ang botante at botante. Bagamat hindi natin tatanggapin kung minsan na formal na salitang Tagalog o Filipino ang botante, alam po natin na ito ay isang isyong kultural kasi meron po mga grupo talaga ng mga tao na sa halip na O ang pagkakabigkas ay nagiging U ito. So masasabi po natin na dito sa number 3, ang U at O ay mga ponemang malayang nagpapalitan. Ika-4, mula sa dami, naging rami. So ponemang D at R na malayang nagkakapalitan. Gayon din po ang gayon at gayon. Ang tunog ng U ay napalitan ng tunog ng O, pero wala naman pong nagbago sa kanyang kahulugan. So sila po ay ponemang malayang nagpapalitan. Ika-6, madiin at mariin. Ponemang R at ponemang D. Ito po ay malayang nagpapalitan. Pero sa number 7, abogado at abogada. Mula sa tunog ng O na palitan ng tunog ng A. Hindi po natin masasabi na sila ay malayang nagpapalitan sapagkat hindi ang kahulugan ang nabago kundi ang kasarian ng pangalan. Pang-8, dito at nito. Bagamat pareho po silang mga panghalip, pamatlig, ang tunog ng D patungo sa tunog ng N ay nakalikha ng pagbabago sa kahulugan ng panghalip na ginamit. Ika-9, malasa at malata. Ang ponema ng S at ponema ng T. Kitang-kita po na iba talaga ang kanilang kahulugan kaya hindi natin masasabi na ang S at ang T ay mga ponemang malayang nagpapalitan. Ika-10, bingi at bungi. Ponemang I at U. Mula po sa letrang I at U. Pero alam natin na nabago ang kahulugan kaya hindi natin masasabi na ito ay mga ponemang malayang nagpapalitan. Dito po sa ika-4 na bahagi ay ang pagtukoy sa kung anong uri ng morpema ang matatagpuan sa bawat bilang. Okay. So dito po, masasabi natin na maaari naman tayong makakita ng higit sa iisang anyo ng morpema. Okay po, tingnan natin sa una, sarilinan. Dito po ay dalawang morpema ang bumubuo sa salita. Una, mayroong morpemang salitang ugat. At pangalawa po, ang morpemang panlapi. Ito ay ang nan. Okay po, sa dulo. Sa ikalawa po, layaw. Ito po ay binubuo lamang ng salitang ugat at wala ng ibang kasama. Kaya po morpemang salitang ugat ang sagot dito. Ikatlo, klase. Ito po ay salitang ugat. Pang-apat, santa, salitang ugat. Retorika, salitang ugat. Lamang. Ang lamang po ay kabilang sa mga tinatawag nating enclitic or enclitics. Ito po ang pangalawang anyo ng pang-abay. So, masasabi po natin na ang pang-anim po ay morpemang kataga. Katulad po ng binabanggit ko, ang kataga po by itself wala namang kahulugan. Pero kapag ginamitan natin ng salita o idinugtong natin sa salita, meron itong kakayahang ibigay yung eksaktong konteksto o kahulugan ng salita. Ma-yumi. So dalawang morpema ang makikita natin dito. Una, ang morpemang panlapi at ang morpemang salitang ugat. Okay. Ang professor po, ano? Ito po ay masasabi natin na isang salitang ugat. Ang pangangailangan ay dalawang morpema ang makikita natin. Ang morpemang panlapi at ang morpemang salitang ugat. At ang pangsampo ay kabilang din po sa tinatawag nating morpemang kataga. Okay. Isa-isahin po natin dito sa
Test 5, diptongo. Ito po yung binabanggit natin. Baka po sakaling sa tanong kasi mayroong lumabas sa salita at patukoy kung mayroon o wala. So, balikan ko po yung binabanggit ko kanina. Pag sinabing diptongo, number 1, magkasunod po yung tunog ng patinig at malapatinig na Y o W. Pero kinakailangan na sila ay bahagi ng iisang pantig lamang. Kapag hindi, ito ay hindi mga diptongo. Una, kalayaan. So, nakakita po ba tayo ng magkasunod na patinig at malapatinig sa isang pantig? Wala. Bagamat sa kanyang spelling, nakakita tayo ng magkasunod na A at Y, sila naman po ay hindi magkasama sa iisang pantig lamang. Okay po, salamat po. Dito ko na lang po tinitingnan sa chat yung inyong responses. Ito pong pangalawa ay salitang laylayan. Sige nga po, mag-comment po tayo kung mayroong diptongo sa salitang laylayan. Okay, tama po, meron. Kasi pag pinantig po natin ito, laylayan. So sa unang pantig, nandun po ang tunog ng A at Y. Sa ikatlo, kauhawan. Kauhawan. Meron po kayang diptongo? Kauhawan. Ulitin ko po yung pagpapantig, no? Kauhawan. So, ibig sabihin po kasi, yung nakita po natin na magkasunod ng A at W, magkahiwalay naman po sila sa pantig. So, hindi po natin masasabi na sila ay mga diptongo. Ika-4, pinagtampisawan. Pinagtampisawan. So, dito po kaya ay mayroon o wala? Okay, so dito po ay wala tayong makikita na diptongo sapagkat yung tunog ng A at W ay magkahiwalay po ng pantig. Ika-6, sawsawan. Batay po sa pagpapantig, sawsawan. Sa unang pantig ay makakakita po tayo ng diptongo. Ika-7, nalulumbay. So kitang-kita po natin sa huling pantig ang ginamit ng diptonggong A at Y. Ang ika-8 ay salitang mariwasa. Bagamat nakakakita po tayo ng magkasunod na patinig at katinig na malapatinig, I at W, sila po ay magkahiwalay ng kinabibilangang pantig. Ika-9, nasawi. Ito din po ay walang diptongo sapagkat magkahiwalay ng pantig ang A at W. At ika-10, sinuyod. Gayun din po, wala po tayong diptongo dito sapagkat magkahiwalay ng pantig ang U at Y. Okay, so dito po tayo, no? Sa bagong ortografiya po na inilabas, mukha yatang nais ibalik ng KWF or Commission sa Wikang Filipino ang mga tuldik sa mga salita. Kaya lang po, alam natin na pagdating sa pagtatype natin sa laptop o kaya sa cellphone, napakahirap na gumamit ng mga tuldik. Kaya ang ginagamit po ng iba kapag mayroong salita dito ay nakaparenthesis sa kasunod niya, yung translation niya sa English. Pero hindi rin po ito practical, kaya po yung iba by context po. By context yung ginawa nilang pagkakahulugan sa salita. So nais ibalik ng KWF yung mga tuldik para daw po hindi magkaroon ng kalituhan sa kahulugan ng salita, sapagkat alam po natin na sa Filipino o kahit naman sa English ay magkakaparehas lamang ng baybay o spelling, subalit iba-iba ang kahulugan ng mga salita. So dito po, aasa tayo sa paraan ng pagbigkas ko. Ulitin ko po ha, kapag binigkas ko yung salita, mag-chat lang po kayo kung ang salita ba ay malumay, malumi, mabilis o maragsa. So, ulitin ko po muna yung definition ng 4 na paraan ng pagbigkas na ito. Una po, kapag malumay ang salita, mabagal at walang impit.
mabagal at walang impit. Kapag mabilis naman po ang salita, una, mabilis ang kanyang pagbigkas, pero wala pa rin pong impit. Kapag ang salita po ay malumi, ang pagbigkas ay mabagal, subalit mayroong impit. At kapag naman po ang salita ay maragsa, ang salita po ay mabilis nating binibigkas at mayroon pong impit na tunog sa dulo. Okay, tingnan po natin yung una, no? Payapa. Payapa. Chat po natin kung anong uri ba ito. Malumanay. Payapa. Ulitin ko po. Payapa. Meron pong impit sa dulo. Okay po, tama po. Ito po ay malumi. Okay po, kasi po, mabagal binigkas payapa. Okay? So, mabagal bigkasin at mayroong impit na tunog, kaya po ito ay malumi. Sumunod po ay mukha. Mukha. Hindi ko po binibigkas ng mukha. Ang sabi ko po ay mukha. Mukha. Kung napapansin niyo po, ang salitang mukha ay mabilis bigkasin at the same time, meron po itong impit na tunog. So kung ito po ay mabilis at may impit, tama po. Ito po ay maragsa. Okay, ito po. Kaarawan. Kaarawan. Tama po, ito po ay mabilis. Wala pong impit. Dakila. 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 Okay po, tama po sir. Ito po ay maragsa. Maaraw. Maaraw. Sa tingin ko po, ang salitang maaraw ay malumay. Kasi po, kapag binilisan ko yan, maaraw. Iba po yung bigkas nun So ito po ay maaraw, mabagal na binibigkas, at the same time wala pong impit na tunog. Kung mapapansin niyo po, kapag ang isang salita ay nagtatapos sa katinig, sa consonant, hindi po siya pwedeng magkaroon ng impit na tunog. Hindi po siya maaaring maging malumi at hindi rin po siya maaaring maging maragsa. So, pansinin po natin ang mga salita lang na nagtatapos sa patinig ang mag-aaring magkaroon ng impit na tunog. Ika-anim, linta. Linta. Mabilis at may impit. Linta. Linta. Yan, pasay ko pa yung dulo. Okay po, sir. Ito po ay maragsa. Linta. Kasi po, pag bibigkasin ko ito ng malumi, linta. Linta. Mabagal po. Tapos mayroong impit na tunog. Pero ang bigas po talaga dyan ay linta. Okay po. Ngayon po, maaari natin sabihin, sir, sa lugar namin, ganun yung pagkakabigkas. Kaya lang po, ulitin po natin as much as possible, yung standard po yung ating sinusunod. Ito po, ikapito, salita. 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 Okay po sir, ito po ay maragsa. Mabilis at mayroong impit na tunog sa dulo. Ito po ang pangwalo. Barado. 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 Nag-enjoy sa pagbigkas Barado. Pansin niyo po, do. Mayroon po bang impit na tunog? Wala po itong impit na tunog, pero ang pagbigkas po niya ay mabilis. Tama po. Barado. Mabilis pero walang impit na tunog. Ito po ang number 9. Gobernador. Gobernador. Okay, ito po ay malumay. Ay, tama po. Ito po ay malumay. Bakit po ba president yung nalagay ko tayo? Ayan po ang dahilan para Microsoft Word, mas madaling i-edit. Ang pang-sampo ay presidente. Presidente. So ito po ay presidente. 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 Presidente.
Presidente. Presidente. Kung ito po ay kanina yung English na spelling, president, sasabihin po natin maluma yan eh. Kaya lang po sa pagbigkas natin sa Tagalog, presidente. Siya ang presidente ng Pilipinas. Tama po. Ito po ay mabilis. Mabilis sa binibigkas at walang impit na tunog. So isa-summarize ko po yung pang-anim, no? Dito po talaga madalas magkalituhan, no? Kahit yung mga major kasi para kaming mga ewan na binibigkas talaga at kinon, mabagal ba ito or mabilis. Ulitin ko po ha, ang malumay at mabilis ay parehong, mali pala si binabanggit ko. Ang malumay at ang malumi ay pareho pong mabagal. Pero ang malumay ay walang impit at ang malumi ay mayroon. Ang mabilis at maragsa ay kapwa mabilis binibigkas. Pero wala pong impit na tunog ang mabilis, samantalang may impit na tunog ang salitang maragsa. Ay, dito po tayo. Mukhang nagiging komplikado na po yung tinatawag natin paksa dito, no? Suriin po natin. Ang tinutukoy po dito ay mga tinatawag nating asimilasyon. Okay, mamaya pa po yung ibang anyo ng pagbabagong morpoponemiko. Doon muna po tayo sa unang pagbabago. Okay? At ito po yung tinatawag nating asimilasyon. Tinatry ko pong hanapin yung gallery view para nakikita ko po yung screen po ninyo. Okay, mamaya na. So dito po, ulitin po natin, ano po yung sinasabing asimilasyon? Okay po. Kapag po asimilasyon pinag-uusapan po natin, ang pinag-uusapan natin dito ay ang impluwensya ng dila natin sa pagbigkas. Okay po. Ang mga panglapi po sa Filipino ay banghay sa NG. Ibig sabihin, pang, mang, nang. Yan po, no? Kaya lang po sa impluwensya ng dila natin, kuminsan yung pang ay nagiging pan, nagiging pam. Yung NG, nagiging N o nagiging M. Okay po. So, kapag po nangyari ang ganoon, ibig sabihin nagkaroon ng asimilasyon. Okay po. Now, dalawa po yung uri ng asimilasyon dito. Una po ang asimilasyong di ganap at ang asimilasyong ganap. Kapag sinabi po natin na ang asimilasyon ay di ganap, yung panlapi lang po yung nabago. From NG, naging N, o naging M. Okay po. Pero po, kapag maliban sa pagbabago ng panlaping NG, ay mayroon pang nakaltas na ponema o tunog. Sasabihin po natin na ito ay isang asimilasyong ganap. Pero tingnan natin, mukha po yatang wala, meron ding option dyan na X. Ibig sabihin ay wala namang asimilasyong nangyari. So, paano po ba nangyayari yung asimilasyon? So, depende po ito kung ano po yung letra na kasunod ng panlapi. Alam po natin na kapag ang salitang ugat Okay po. Alam po natin na kapag sa salitang ugat ay nagsisimula sa P at B, ang panlaping NG ay nagiging M. Ang pang ay nagiging PAM. Okay po. Pero kapag ang salitang ugat ay nagsisimula na sa D, L, R, S, T, yung pong panlaping NG ay nagiging N. Okay, so titingnan po natin So dito po ulit ako aasa sa chat. Sasabihin po natin kung ang salita po ba ay nagkaroon ng asimilasyong ganap. So AG para mas mabilis mag-type. O kaya naman po ay asimilasyon di ganap. Ulitin ko po ha. Asimilasyong di ganap kapag ang nagbago lang po ay ang panlapi. Pero asimilasyong ganap kung maliban sa pagbabago ng panlapi ay nagkaroon po ng tinatawag na pagkakaltas ng mga ng ponema o ng letra. So number 1, tingnan niyo po ha.
pamitagan. Siyempre, aalamin natin kung ano yung salitang ugat para malaman natin. So, ano po ba ang salitang ugat ng pamitagan? Ang pagsasabi ng po at opo ay isang pamitagan. Bitag. Pitag. Oh. So, pitag. Ano po ang pitag? Maaari po ba natin sabihin kung ano ibig sabihin ng pitag? Kasi po, okay, pag respeto, okay po, respeto, pitag, sige po. Sa amin po kasi ay, pag sinabing, hindi lang pitag pitagan So buong pitagan, ibig sabihin buong galang o buong respeto, okay po. So sa inyo po siguro ay pitag ang salitang ugat. Okay, so kahit po iyan ay pitag o pitagan, tingnan po natin yung pagbabago, no? So, pag chinek natin mabuti, pamitagan, pang pitagan pang pitagan. Pero mula sa pang na panlapi, nagiging pampitagan. Pero yung end natin na salita dito, naging pamitagan. So, ano po kayang ang sagot natin dito? ADG, asimilasyong di ganap. Okay po, AG. Ulitin po natin ha. Bakit po ito naging asimilasyong ganap? Okay po, so titignan po natin. Una po, ang panlapi natin dapat ay pang. Pero dahil ang pinagbatayan natin salita ay pitag or pitagan, ito ay naging M. Pampitagan. Pampitagan. Pero kung titingnan niyo po sa end word natin dito, no? Pamitagan. Nawala na po yung tunog ng P. So ibig sabihin, maliban po sa pagbabago ng panlapi, mula sa NG naging M, ay nakaltas o nawala ang ponema ng P. So ibig sabihin, ito po ay asimilasyong ganap. Okay, tingnan po natin dito sa pangalawa. Sing-init. Okay, tama po. Ito po ay X. Unang-una po ay sapagkat ang panlapi natin ay banghay naman talaga sa NG. So walang naging pagbabago sa panlapi. At kung walang naging pagbabago sa panlapi, wala na pong asimilasyon. Ikatlo, nambraso. Ang nambraso ay asimilasyong di ganap, ADG, sapagkat ang panlapi lang po ang nabago. So mula sa nang, naging nam, sapagkat ang unang ponema ay B. Ito po, pampormal. Okay, pampormal. Okay, ang pampormal po ay ADG, asimilasyong di ganap, sapagkat mula sa panlaping pang ay naging pam, dahil sa kaligiran po ng ponemang P. Ito, number 5. Nang imbita. Okay, X. Tagal na po natin yung question mark. X po talaga yan kasi banghay pa rin po sa NG yung panlapi na ginamit. Number 6, pansarili. Okay po, ito po ay ADG, asimilasyong di ganap. Sapagkat panlapi lang po ang nabago, buo pa rin po ang salitang ugat. Ito, parang, saan ko pa nakuha to? Number 7, namewang. Namewang. Okay po, ito po ay asimilasyong ganap. So, i-analyze po natin, di ba? Alam po natin ang pinanggalingan na salita nito ay bewang. Sa iba, baywang. Okay po. So parang namaywang ka, nambaywang ka. So mula sa panlaping nang, ito ay naging nam, letter M. At yung tunog din po ng letter B ay nawala. So nabago ang panlapi at nakaltasan ng ponema, kaya po ito ay asimilasyong ganap. Ito, namintas. Ako, namintas, akala naman perfecto. Okay po, ito ay asimilasyong ganap. Sapagkat ang ating salitang ugat dito ay pintas Okay, mula sa nang pintas, naging nam pintas, pero hindi ganun yung dila natin. Nagkakaltas talaga yung dila natin. Ibig sabihin po ay natural.
sa dila natin yung pagbabagong morphoponemiko. So ito po ay AG. Ang number 6. Okay po. Pangalawa. May assimilation po kayo nangyari dito. Ito po ay X. Okay po? Wala. Okay po, wala po. Kasi ang nangyari po dito, walang pagbabago sa panlapi. Sa halip, nagkaltas tayo. Ibig sabihin, yung number 9 po ay hindi sa assimilation bibilang, kundi sa ibang anyo ng pagbabagong morphoponemiko. Number 10, pamitik. Asimilasyong ganap. Okay, tama po. Ito po ay asimilasyong ganap. Mula po ito sa salitang ugat na pitik. At dahil letter P, mula po sa NG ay naging M yung ating panlapi. So nabago ang panlapi, at the same time ay nagkaltas ang ponema, kaya ito po ay asimilasyong ganap. Dito na po tayo. Tukuyin ang pagbabagong morphoponemiko sa bawat salita. Ito po kaya ay asimilasyong parsyal o di ganap, asimilasyong ganap, pagpapalit, pagkakaltas or pagtatanggal or pag-aalis, metathesis. Yung iba binabigkas ito ng metathesis. Okay po, at yung pong atong letter F ay paglilipat. So tingnan po natin ano. So pagka po pagpapalit, may pinapalit lang po tayo na letra. Pagkakaltas, may tinatanggal tayong letra o tunog. Ang metathesis daw po ay combination ng pagkakaltas o pagtatanggal at paglilipat. At yung panghuli ay paglilipat. So, kaya daw po sinabing pagbabagong morphoponemiko. Sabihin, pagbabago sa morpema, pagka binago mo yung morpema, ang binabago mo spelling. Yung forma, yung kayarian. At syempre, dahil nabago ang morpema, automatic mababago po yung ponema o yung tunog. Kaya po ang lahat po na ito ay tinatawag nating pagbabagong morphoponemiko. Pagbabago sa kayarian at pagbabago sa tunog. Okay po. Sige po, pwede nating isagot yung A, B, C, D, E, F para mas mabilis mag-type, no? Ang una po ay nilapitan. Ano po kayang uri ng pagbabagong morphoponemiko ang mayroon dito? Nilapitan. Metathesis. Ulitin ko po, pag sinabing metathesis, combination daw po ito ng paglilipat at pagkakaltas. Parang wala po yatang nakaltas dito. F, paglilipat. Ang sagot po ay paglilipat. Sir, bakit naging paglilipat yan? Parang wala namang nilipat dyan ha. Actually, meron po. Okay po, tama po yun sir. Yung ni. Okay? Sapagkat wala daw po tayong panlaping ni. Pero meron po tayong panlaping in. Gitlapi na in. Kapag tinignan nyo pong mabuti, dapat ang salita ay linapitan. Kasi meron po tayong gitlapi na in. Pero dito, ulitin ko po dahil pa rin po yan sa impluwensya ng dila natin. Mas nadadalian tayo sa panlaping ni. Okay po? Kaya po ito po ay paglilipat. Ikalawa, sinundan. 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 Ulitin ko po ha. Ano kayang pagbabagong morphoponemiko? Makatutulong po sa atin kung talagang titingnan natin yung salitang ugat. Sinundan. Ano kaya yung kung letter B po, ibig sabihin nabago yung ating panlapi. Kaya lang po ang panlaping tinutukoy natin sa asimilasyon yung panlaping NG, NM at matatagpuan po sila sa unahan. Pag asimilasyon partial, ganun din po, no? Ulitin po, tingnan po natin yung kung ano, ang root word po, ang salitang ugat ng number 2 ay ano kaya?
Pwede ko itanong ko muna, ano ang salitang ugat ng sinundan? Okay, tama po yun, sunod. So parang pag sinabi ko po, tinan niyo po ano, no? Sinunodan. Parang ganun sinunodan. Pero naging sinundan po dito. So ito po ay letter D. Tama po. Ito po ay pagkakaltas. Meron pong natanggal na mga punema dito sa letter na to. Okay. Particular po ba kayo sa salitang aptan? Lalo na po kung may alam kayo na bahay kubo na yung ginagamit po na bubong ay pawid or dahon ng habang dahon yon, sasa. Okay. So sa amin po kasi atip yung tawag doon, atip. Kaya po ang sinasabi ng matatanda, okay, paaptan mo na yan. Paaptan mo na yan. So ibig sabihin po, palagyan mo na yan ng atip. Kung ang number 3 po ay nanggaling sa salitang atip. Okay po. Pero ang end word natin dito ay aptan. Ano po kaya ito? Ito po kaya ay, yes, ito po ay letter E. Metathesis po ito sapagkat kombinasyon ng pagkakaltas at ng paglilipat. So, linawin natin mabuti. Sir, paano naging metathesis dyan? Ano yung nilipat? Tingnan nyo po ulitin ko po ang root word natin ay atip. Di dapat yan atipan. Pero dito, ang naging salita ay aptan. Una, nagkapalit yung pwesto ng T at ng P. At the same time, nawala po yung tunog ng I. So, dalawang pagbabago, kombinasyon ng pagkakaltas at paglilipat, ibig sabihin po, ito po ay metathesis. Maralita. Ang maralita ay letter C, pagpapalit ng ponema. So, ito, ibig sabihin, yung kaninang tinatalakay natin, ng ponemang malayang nagpapalitan, yung letter D, tsaka yung letter R po dito. Okay? Meron po tayong mga rules. Kaya lang, kung minsan, nane-neglect na rin natin yung rules kasi depende sa kung saan mas komportable yung paraan ng pagsasalita natin. Like, alam natin na ang number 5, ang kanyang salitang ugat ay dalita. Hindi tayo nasanay magsalitang madalita. Na madalita ang mga Pilipino. Pero alam natin, bibigkasin natin siyang maralita sapagkat iyon ang kinasanayan ng ating dila. Eto, nako, baka iba lang yung nakakaalam nito. Ilado. Kapag ang isda o karne, ilado. Nako, hindi daw yata maganda yun Ano po kaya yung root word ng salitang ilado? Ulitin ko po kasi kung kayo ay laki sa palengke, sabihin na, ay, bumili kayong sariwa baka ito ilado na yan. Ilado. Sir Mark, ito po ay metathesis. Okay, tama po, okay. Pero ipapaliwanag ko po kung bakit metathesis. Pero kailangan muna nating alamin, ano ang salitang ugat ng salitang ilado? Sino po nakakaalam? Kapag po ba ang isang isda o karne ilado, saan po siya nababad? Saan po siya nalagay? Then. Okay. Kapag po sinabing ilado, inilagay po siya sa yelo para panatili yung kanyang pagiging sariwa. Pero hindi na talaga siya sariwa kasi ilado na siya. Iyelado. Okay po. Pero dito, naging ilado. Pag inanalyze po natin, dapat iyelo Yun po yung kuha natin, So, nasan yung tunog ng Y? Nawala. Okay po. At the same time po, yung tunog ng A tsaka ng O ay nagkapalit ng pwesto. Dapat iyelo, di ba? So, ito po ay malinaw din na metathesis. Number 7, panubigan. Ayan, panubigan. Ang salita po natin dito, ang salitang ugat ay tubig. Panubigan. So, ito po ay letter panubigan. Mula po sa salitang tubig. Di ba po, ang sa kan is may panubigan tayo, lalagyan ng tubig, no? Ito po ay letter B.
Okay po, tama po. Ito po yung letter B, asimilasyong ganap. Kanina kakatapos lang po ng mga asimilasyong di ganap natin. So, talakayin ko po paano naging asimilasyong ganap. Kasi nga po, ang panlapi natin dapat ay pang, bangay sa NG. Bakit siya naging pan, banghay sa N? Kasi nga po, tama po, mula po sa salitang tubig. Dahil po sa impluensya ng letter T, mula sa pang ay naging pan. Okay po? So, pantubigan. Pero hindi po yung end word natin. Ang naging end word natin dito, panubigan, na nakaltas yung tunog ng P, ng T. Ibig sabihin, na bago ang panlapi at nakaltasan ng tunog, so kaya ito po ay asimilasyong ganap. Ito, dito tayo. Kahit yata yung mga major nagtatalo, ano yung root word ng panit? Number 8 pa pala. Niyurakan. Ang salitang ugat natin, yurak. Ano po kayang pagbabagong morphoponemiko ang naganap sa number 8? Niyurakan. Mula sa salitang yurak. Parang yurak yan, yurak. Okay po, tama po. Ito po ay paglilipat. At ang nilipat po natin dito, yung panlapi, no? Mula sa gitlapi na in, dapat ay yinurakan. Gitlapi in. Pero sa end the word po natin, naging niyurakan. So, naglipat po tayo ng ponema. Ulitin ko po, nangyayari po ito dahil lang po sa impluensya ng ating dila. Ito po, number 9. Panitikan. Tanungin ko muna po kayo. Kasi sa libro, iba yung nakalagay. Tapos iba yung sinasabi. Ano po ba yung salitang ugat ng salitang panitikan? Okay po. Ang panitikan po ay nagsimula po. Ang sabi po ay wala. Pero sa mga libro po sinasabi na ang panitikan ay nanggaling sa salitang titik. Na pag tinignan mo mabuti, mula po ito sa pangtitikan. Sabihin po, kalipunan ng mga letra sa pinagsama-sama po ito. Tapos yung iba naman sinasabi, sir, pwede rin naman na ang root word ng panitikan ay panitik. Kaya lang po ang sabi ko, kapag sinuri mo rin ang salitang panitik, titik pa rin po ang magiging salitang ugat niya. Okay po, so doon po tayo ha. Sa number 9, ang root word natin ay titik. So dapat ito ay, tanong ka na po, anong klaseng pagbabagong morphoponemiko ang naganap dito? Okay po, tama po. Ito po ay letter B. Pangtitikan. Okay po, mula po sa panlaping pang, naging pan. Pero nakaltas po yung tunog ng unang T, kaya po ito po ay asimilasyong ganap. Ito, number 10. Tinamnan. Tingnan niyo po ha, tingnan niyo po yung spelling. Tinamnan. Ano po ba yung root word nito? Tanim. Okay, tama po. Tanim. So, kung ang salitang ugat natin dito ay tanim at ang end word naman po natin ay tinamnan, ano pong klaseng pagbabargong morphoponemiko? Metathesis. Tama po, ito po ay metathesis, no? Ulitin ko po, pagkakaltas at paglilipat. Tingnan niyo po, ano po kaya yung nagpalit ng pwesto? Ano yung naglipat ng pwesto? Ito po ay ang tunog ng N at M. Kasi tingnan niyo po sa tanim, nauuna yung N bago yung M. Pero dito po sa end word natin ay nagkapalit sila ng pwesto at the same time meron po tayong nawala na isang tunog. At iyon po ay ang tunog ng I or E. Okay. So ito po, madali lang. Kayarian po ng salita ang tinutukoy natin. So, payak, tambalang di ganap. Payak, may lapi, tambalang ganap, tambalang di ganap, inuulit na ganap, inuulit na parsyal, at maghahalong parsyal at ganap na pag-uulit. Sir, ano yung letter G? Siguro mas naging familiar na kayo sa letter G kaysa po sa amin. Alam po natin na kapag ang salita ay payak, salitang ugat lang, wala siyang kasamang iba. Ang letter B may lapi, kombinasyon ng salitang ugat at ng panlapi. Okay.
Dalawa po ang ating tambalan. Una po, tambalang ganap at tambalang di ganap. So sa tambalang ganap po, nagsasama tayo ng dalawang salita at nakabubuo tayo ng pangatlong kahulugan. Nawawala daw po yung kahulugan ng dalawang salitang pinagsama. Pero dito po sa tambalang di ganap, tambalan po sila pero nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagsama. Okay. Sa letter E po, inuulit na ganap. Ibig sabihin, yung buong salita po yung inuulit. Yung letter F po, inuulit na partial, bahagi lang po. Kung minsan yung unang pantig, kung minsan naman po yung unang dalawang pantig ng salitang ugat yung inuulit. Pero kapag ang salita po ay magkahalong partial at ganap na pag-uulit, tingnan nyo po yung root word. Okay po. Kadalasan po, inuulit na yung unang pantig at sa kasunod naman po, ang inuulit po dito ay ang buong salitang ugat na. Okay po. So, tingnan po natin na. Saglit lang po. Una, magkaisa. Tama po, ito po ay letter B, may lapi. Ikalawa, salinlahi. Salinlahi. Tambalang ganap. Okay po, ito po ay tambalang ganap. Yung pong iba, sir, bakit parang nananatili naman? Okay? Parang nananatili naman yung kahulugan ng salinlahi kasi ibig sabihin salin ng lahi. Pero alam po natin pag sinabing salin, lipat. Tapos lahi, race, grupo ng tao. Pero pag sinabi ng salin lahi, generation na po pinag-uusapan natin, meron na po tayong nabuo na panibagong kahulugan, pangatlong kahulugan mula po sa dalawang salita pinagsama natin. Kaya po yung number 2 ay masasabi po natin na tambalang ganap. Ito pong number 3, ala-ala. Yung iba natitrikihan dito tricky daw po. Okay po, suriin po natin ha. Ang ikatlong salita ay ala-ala at tama po, ito po ay letter A, payak. Root word lang po ito. Sir, hindi ba inuulit yan? Hindi po, kasi pag sinabi natin na, sir, yung ala, inulit. Ano ba yung ibig sabihin ng ala? Nan. Dito ba yun yung gustong sabihin nan? Siyempre hindi. Ang binabanggit dito, memory. Ala-ala. Wala po itong pag-uulit na nangyari. So ito po ay payak lamang. Next po ay kapit-bisig. Kapit-bisig. Tama po. Ayun po. Letter D. Tambalang D. Ganap. Kasi pag inimagine natin kapit-bisig pagkakapit ang mga bisig. Kadalasan po kapag ang tambalang salita ay mayroong gitling. Ulitin ko po kadalasan lang. Kapag mayroon pong gitling, kadalasan po ang tambalan ay di ganap. So, ang number 4 po ay letter D sapagkat nanatili ang salitang kapit at nanatili din po ang salitang bisig. Ikalima, kalaro. Okay po, ito po ay mayroong lapi. Number 6, karaniwan. Okay po, ito po ay letter A. Number 7, bahaghari. Bahaghari, rainbow. Tambalang ganap. Tama po, ito po ay tambalang, sorry. Ito po ay tambalang ganap. Okay, letter C. Ipaliwanag po natin bakit po siya naging tambalang ganap. Sabi po kasi, ang dalawang salitang pinagsama natin dito ay ang salitang bahag at ang salitang hari. Pero alam po natin na kapag sinabing bahaghari, wala pong gitling yan Ang nabuo nating salita ay rainbow. Ibig sabihin, wala po dun yung kahulugan ng bahag. Wala rin po yung kahulugan ng hari. Sa halip ay mayroon tayong pangatlong kahulugan. Ngayon, kung ang salita naman po na ito ay bahag, gitling, hari,
Yung gitling po ay kakatawan sa nawawalang kataga. Halimbawa, bahag, gitling, hari. Ang kahulugan po nito ay bahag ng hari. So, kung iyon po ang kaso natin dito, sasabihin po natin na nanatili yung salitang bahag, nanatili yung kahulugan ng salitang hari, kaya tambalang di ganap. Pero dahil nakabuo po tayo ng panibagong salita at nawala ang kahulugan ng dalawang salitang pinagsama, ito po ay tambalang ganap. Number 8, tigatlo. Tigatlo. Ano po kaya itong kayarian nito? Ang root word po natin ay tatlo. So, yes po, ito po ay letter B. May lapi. Ang panlapi natin ginamit ay tig. Number 9, cubiertos. Cubiertos. Letter A, salitang ugat. Payak. Number 10, panira lang po ito number 10, bulaklak. Ang bulaklak po, of course, ay payak sapagkat ito ay salitang ugat lamang. Ayan na, dito po tayo, no? Kapag pinag-usapan po natin ay kayarian, pinagsama-sama na po natin eh. Kanina, ponema lang, tunog lang, no? Tapos yung tunog pinagsama-sama natin, nakabuo tayo ng kahulugan. Morpema na po yung tinutukoy natin. Pero ngayon, pag pinagsama-sama na natin, okay, nakakabuo na po tayo ng syntax. Kasi meron na pong pinagsama-samang kahulugan at nakabubuo ng diwa yung mga pinagsama-sama nating salita. So dito po tayo, no? Tutukuyin natin kung ang pangungusap ay nasa karaniwan o di karaniwang ayos. Okay? Pwede po ba mag-present dito kung sino yung maaaring makapagbigay ng pagkakaiba ng karaniwan at di karaniwang ayos ng pangungusap? Type present lang po. Hoy, wala. Sige po. Kapag pinag-uusapan po natin ay ayos ng pangungusap, ang pinag-uusapan natin dito, ano ba yung nauuna? Yung paksa o yung panaguri ng pangungusap? Okay. Ang mga Pilipino daw po, kapag nagsalita, karaniwan, ang nauuna talaga, panaguri. So, ibig sabihin po, kapag ang pangungusap ay sinisimula ng panaguri bago ang paksa, karaniwang ayos ito. Pero hindi po kasi karaniwan sa mga Pilipino na uunahin yung paksa kaysa dun sa panaguri. Halimbawa natin, ano ba yung pumunta ka dito. Pumunta ka dito. Ang panaguri natin, di ba? Pumunta dito. Okay, yung buong panaguri natin. Tapos yung paksa natin ay ka. Okay po. Karaniwan natin sinasabi, pumunta ka dito. Okay po, panaguri yung iniuna natin. Pero parang hindi naman karaniwan sa atin na sabihin na ikaw ay pumunta dito. Kaya po sabi natin, hindi siya karaniwan. Okay po. Pagka pinapatikman sa atin yung mga niluluto nila, ano, kumusta? Masarap ba? Eto, contestable yung panlaping siya eh. Masarap siya. Although hindi tao yung tinutukoy natin ha, cultural po ito ha, masarap siya. Hindi natin sasabihin na siya ay masarap. So, ulitin ko po ha, ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kung ang nauuna ay ang panaguri. At nasa di karaniwang ayos kung ito naman po ay pinangungunahan ng paksa. So, okay pa. So, ang isasagot lang po natin sa chat ay K or DK. K kung karaniwang ayos at DK naman po kung di karaniwang ayos. So, tingnan po natin ano sa unang pangungusap po.
K or DK? Okay po. Ito po ay DK. D karaniwan. Bakit po D karaniwan? Isa pong palatandaan. Isa pong palatandaan. Wala. Paano to? Okay po. Tama po. Isa pong palatandaan kapag ang pangungusap ay nasa di karaniwang ayos ay ang I. Nauuna ang pangalan pag hindi karaniwan. Pag nahuhuli. Ano sabi niya? Yes po, may tanong po ba tayo? Sabi niya, hindi ko paniwala. Sino dapat kong paniwalaan? Okay po, ulitin ko po ha, ang definition po natin. Karaniwan at di karaniwang ayos. Magkabaliktad po tayo sa English, no? Ulitin ko po, kapag karaniwang ayos, ang nauna po ay ang panaguri. Okay, panaguri. At kapag di karaniwang ayos, yung paksa ng pangungusap, yung nauna. Ulitin ko po. Sa English po kasi, sasabihin natin, she is beautiful. Karaniwan po sa kanila yon, nauna yung subject. Pero pag sinabi natin, maganda siya, mas nauna yung panaguri. At iyon po ang karaniwang paraan ng pagsasalita nating mga Pilipino. Dito sa Tagalog po, ano? So dito po sa number 1, ang pagdating ng kanilang mga kamag-anak ay ikinatuwa ng mga Santos, ng pamilya Santos. Yes po, Sir Richard, no? Meron tayong palatandaan dito. Ito ay ang salitang ay. Kapag pinagdudugtong ang panaguri at paksa o paksa at panaguri, okay, ng salitang ay, ng pandiwang ay, ito po ay nasa di karaniwang ayos. Okay po? Sir, bakit ganun? Ano ba yung subject dito? Kasi baka nakita nyo, Sir, yung mga Santos, ayan yung pangalan, oh. So, dapat iyan yung kuha natin. Ibig sabihin, nauna yung panaguri at saka yung paksa. Hindi po. The fact po na ang pangungusap ay kinatagpuan natin ng ay, ng pandiwang ay, yung nasa unang bahagi, ito po yung paksa ng pangungusap. Ang pagdating ng kanilang mga kamag-anak. Kung kumbaga po sa focus ng pandiwa, ito po ay nasa focus sa dahilan. At ang subject o ang paksa ng pangungusap po, ang dahilan ng kilos. So, ibig sabihin, ang paksa ng pangungusap ay ang pagdating ng kanilang mga kamag-anak. Ito po yung paksa. Nauuna kaysa sa panaguri. Ang panaguri po dito ay ikinatuwa ng mga Santos. Kaya po ito ay di karaniwan. Okay po. Next. Masayang nagdiwang ng kapistahan ang mga taga Santo Rosario. Tingnan po natin ha. Yes po, ito po ay karaniwang ayos. Nauuna ang panaguri kaysa sa paksa. Ang paksa po kasi dito ang mga taga Santo Rosario. So nasa pangalawang bahagi ng pangungusap. Mahalaga po na maintindihan natin yung ayos ng pangungusap. Kasi po kapag pumunta na tayo dun sa focus ng pandiwa, isa sa palatandaan sa pag-identify ng paksa ay yung ayos ng pangungusap. At alam po natin na kapag focus ng pandiwa, relasyon po ito ng pandiwa at ng paksa. Ikatlo, binisita ng mga turista ang makasaysayang simbahan ng Baraswain. Okay po, tama po. Ang ikatlo ay karaniwan sapagkat nasa ikalawang bahagi ang paksa at ang paksa ay ang makasaysayang simbahan ng Baraswain. Dito po sa pang-apat. Taos sa pusong ipinagluto ni Marian ang bagong dating niyang kaibigan. Number 4. Okay po, ganun din po ano. Ito ay nasa karaniwang ayos. Okay, so dito sa number 5. Tingnan niyo po ha, mayroon tayong palatandaan na ginamit. So number 5 po, ang mga kabataan ay nagpakita ng kanilang husay sa pagsayaw. So ito po, yes, tama po. Di karaniwang ayos. Una po ay dahil ang paksa ay nasa unahan ang mga kabataan. At ang palatandaan po natin dito ay ang pandiwang ay. 7. Ipaglaba mo ng kanilang mga damit ang iyong mga kapatid. Ipaglaba mo.
Okay, ito po ay nasa karaniwang ayos. Tanungin ko lang po kayo, ano, dito sa number 6. Ano po ang paksa ng pangungusap? Dinig ko po ha. Ano po ang paksa ng pangungusap? O yung traditionally ay nakasanayan po natin tawagin bilang simuno ang paksa pero mas technical daw pong tama ang paksa. So dito po, ang iyong mga kapatid, ito po ang ating paksa. Okay. Number 7, ang kanyang sirang uniforme ay ipinamunas niya sa maruming mesa. So tama po, ito po ay di karaniwang ayos. O nandyan po yung palatandaan po natin ha, yung ating pandiwa na ay. So dito helping verb yung ganap ng ay. Number 8, pinagdausan ng mga kasiyahan ang liwasan. Okay po, karaniwan sapagkat ang paksa po na ang liwasan ay nasa ikalawang bahagi ng pangungusap. Okay, number 9. Pinalakpakan ng mga manunood ang nagtanghal na banda. Tama po, karaniwang ayos. Number 10. Ang kanyang matamis ng ngiti. Wow. Ang ikinaliligaya ng kanyang kasintahan. Sana all. Okay po, so ito po ay bakit may naligaw na sagot? So ito po ay karaniwang ayos. Okay po, so tingnan po natin bakit po siya naging karaniwang ayos. So, sir, parang catchy yung sentence. Yes, parang catchy yung sentence. Tingnan niyo po ang kanyang matamis ng ngiti ang ikinaliligaya ng kanyang kasintahan. So pag inanalyze natin po ito, wala po tayong natagpo ang ID po ba? Maiiba po yung ayos ng pangungusap kapag yung pangalawang ang ginawang kong ay. Halimbawa, ang kanyang matamis ng ngiti ay ikinaliligaya ng kanyang kasintahan. Kapag po ganun, okay po, yung matamis ng ngiti, iyon yung paksa ng pangungusap. Pero dahil hindi naman po ay ang ginamit dito. Okay po, ang ginamit po dito ang. At sa pagsusuri natin ng istruktura ng pangungusap na ito, yung pangungusap sa number 10, ang kanyang paksa ay ang ikinaliligaya ng kanyang kasintahan. So pwede ko po siyang baligtarin Okay? Yung number 10 po, yung istruktura niyan ay karaniwang ayos. Pero pwede ko po yung baligtarin. Ibig sabihin, uunahin ko yung paksa. Ito po. Ang ikinaliligaya ng kanyang kasintahan ay ang kanyang matamis na ngiti. So, kaya po, ulitin ko po ha. So diin po natin mabuti at makatutulong po dito sa pagdetermine natin ang pagkatagpo natin ng pantulong na pandiwang ay. Okay po. Next po. Nako, ito na po tayo, no? So, ang maraming hinihingi po dito, adik po yata yung teacher na si Sir Jess. Ang isang pangungusap pero ang daming hinihingi. Kasi baka po kasi doon sa mismong examination natin, merong ipa-identify na bahagi ng pangungusap. So, una pong hinihingi paksa, pangalawa pandiwa, pangatlo uri ng pandiwa, pang-apat aspekto ng pandiwa. At yung uri ng focus ng pandiwa. Okay po. So, kapag sinabi po nating uri ng pandiwa, it's either palipat or katawanin ang pandiwa. Aspekto, perpektibo, imperpektibo, kontemplatibo, tapos meron po silang sinasabing pang-apat, yung perpektibong katatapos. Kapag po uri ng focus ng pandiwa, pwedeng aktor, pwedeng layon, benepaktibo, pwedeng causatibo, pwedeng directional, pwedeng locative, pwedeng instrumental. So, isa-isahin po natin. Okay po? Uunahin po natin yung paksa. Okay. So, tingnan nyo po sa unang pangungusap.
Hiniling ng mga pinuno ang pakikiisa ng mga mamamayan sa proyekto ng pamahalaan upang mabilis na sumulong ang bansa. Mukhang mahaba ang pangungusap. Nakakatuyo ng lalamunan. Ano po ang paksa dito? Kahit po yung hindi buong paksa ha, kasi ganun po yung sa mga exams, no? Pag pina-identify yung paksa, it's either buong paksa. Ibig sabihin, kasama yung mga panuring na ginamit, kasama yung mga pantukoy. Pero kapag ang hinihiling lang po ay ang paksa o ang payak na paksa, kahit ang pangalan o panghalip lang po. Ano po ang paksa sa letter A? So, diin po natin. Pakikiisa ng mga mamamayan. Okay, tama po. Okay po, ang pakikiisa ng mga mamamayan, ito po ang paksa natin. Ang pandiwa po dito. Hiniling. Okay po, ito po ay hiniling. Okay. Ngayon po yung iba, mayroong mga teacher na nagpapa-exam, i-identify, tukuyin ang pandiwa. Pero yung mga estudyante, una nilang tinitingnan, basta action word, ito ay pandiwa na. Pero alam po natin na mayroong 3 palatandaan para masabi natin na ang isang salita ay pandiwa nga. Una, syempre may salitang kilos. Pangalawa, ito ay mayroong aspekto. At pangatlo, ito ay nasa bahagi ng panaguri. Bagamat mayroon mga pandiwa na walang aspekto o yung tinatawag nating pawatas. Okay po. So dito, tama po, ito po ay pandiwa. Ano pong uri ng pandiwa ito? Palipat o katawanin? Sige, mag-focus muna tayo dito sa aspekto. Italakayin ko ng magkabukod ang uri ng pandiwa. Aspekto ng pandiwa. Perpektibo, ibig sabihin pangnagdaan. Doon po tayo nasanay dati, pangnagdaan. Imperpektibo, ibig sabihin hindi pa po perfected yung kilos, no? So pangkasalukuyan. At kontemplatibo naman po kung ito po ay panghinaharap. Ano po ang aspekto ng pandiwang hiniling? Natapos na po ba ang kilos? Kasalukuyan pa lang na ginaganap? O magagawa pa lang ang kilos? Okay, so kung ito po ay natapos na, ito ay nasa aspektong perpektibo o pang nagdaan. Ngayon, tingnan po natin to ha. Ang hinihiling po ngayon dito sa panghuling column ay ang uri ng focus ng pandiwa. Kapag pinag-usapan po natin ay ang focus ng pandiwa, ano po ba yung relasyon? Okay? Relasyon ng pandiwa sa paksa. So kaya po tinanong ko kanina, alin dyan yung paksa? Ang paksa dyan, ang pakikiisa ng mga mamamayan. At ano dyan yung pandiwa? Hiniling. Hiniling ang pakikiisa ng mga mamamayan. So tingnan po natin yung uri ng focus. Ano pong ugnayan mayroon ng dalawa? Yun po bang paksa ang gumawa ng kilos? Ito po ba ang nakinabang sa kilos? O ito yung layo ng kilos o direct object? Layo ng kilos. Okay, tama po. Layo ng kilos. Ibig sabihin po, ang pandiwa po sa unang pangungusap ay nakapokus sa layon. Ibig sabihin po, ang paksa ng pangungusap ang siyang focus ng pandiwang hiniling. Ito po, letter B. Nagagalit ang mga tao. Dahil sa talamak na pagbawalang bahala ng gobyerno sa kanilang mga pangangailangan. Nakuha niyo po kung ako sana pamumulitika. Nagkataon lang po na ito pangungusap. Ano po ang paksa dito? Nagagalit ang mga tao dahil sa talamak na pagwawalang bahala ng gobyerno. Ang paksa ng pangungusap ay Pagwawalang bahala ng gobyerno. Hindi po. Ang mga tao. Tama po. Okay, ang mga tao. Ito po yung mga palatandaan natin, ano? Yung mga pantukoy po natin, ang mga
si, sina. Okay po. Ito po ay mga palatandaan natin para sa paksa ng pangungusap. Dito, nagagalit ang mga tao. Okay? So, ang paksa, ang mga tao. Ang pandiwa po natin, Nagagalit. okay, nagagalit. So, tingnan po natin lampasan po muna natin yung uri ng pandiwa, tatalakayin ko po yung sa susunod. Okay po. Ano po yung aspekto ng pandiwang nagagalit? Ang kilos po ba ay naganap na? Yes, ito po ay imperfectibo kasi kasalukuyang nagaganap ang kilos. So, tingnan po ninyo nagagalit ang mga tao. Pandiwa, nagagalit, ang paksa ay ang mga tao. Anong klase ng ugnayan? Yun po bang paksa ang gumawa ng kilos? Ang paksa ang nakinabang sa kilos? Ang paksa ang layo ng kilos o ang ginamit sa kilos o dahilan ng kilos? Ang paksa ang gumawa ng kilos. Okay, tama po. Sa letter B, ibig sabihin ang uri ng focus ay aktor o tagaganap. Kapag po ang pandiwa ay nakapokus sa tagaganap o aktor, yung paksa ang gumagawa ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Okay po. Ito, letter C. Ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa pamahalaan, okay, ay hiniling ng Pangulo sa kanyang katatapos lang na State of the Nation Address. Okay po. Tanong po, ano po dito ang pandiwa? Ulitin ko po, sa pangungusap, sa letter C, ano ang ating paksa ng pangungusap? Paksa or subject. State of the Nation Address po, sir. Hindi po. Okay. Ang ating pong paksa dito ay ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa pamahalaan or simple as pakikipagtulungan. Okay po. Yung kanina po, State of the Nation Address, kung mapapansin po ninyo, ayun po yung I. Ibig sabihin, after po ng I, nandun yung panaguri. At yung SONA ay nasa bahagi po ng panaguri. Kaya hindi po ito maaaring maging paksa. Okay, so tingnan nyo po Ang paksa po dito ay ang pakikipagtulungan. At ang ating pandiwa, hiniling. Okay, hiniling. So tingnan nyo po hiniling. Ano po ang aspekto nito? Naganap ang kilos, nagaganap o hindi pa? Naganap na. Naganap. So ito po ay perpektibo. Ngayon, suriin po natin yung ugnayan sa pagitan ng paksa at ng pandiwa. Hiniling ang pakikipagtulungan. Anong klaseng ugnayan po ito? So anong uri ng focus po mayroon? Ang paksa po ba ang gumanap ng kilos? Layo ng kilos? Paksa po ang layo ng kilos. Okay, layon. Ibig sabihin po, nasa focus sa layon or goal ang pandiwa dito sa letter C. Okay, dito po tayo. Mahalaga po na i-identify natin kung ang sugnay po ba ay malaya o di malaya. Kasi dito po natin malalaman kung ano yung kayarian ng pangungusap, kung payak ba ito, tambalan, hugnayan o langkapan. So ito po yung una. Pero tanong ko lang po sa inyo, ano po ba ang pagkakaiba ng isang sugnay sa isang parirala? Clause versus phrase. Tatlo po yan Clause versus phrase versus sentence. So, doon na lang po tayo. Ibigay natin ang pagkakaiba sa pagitan ng sugnay or clause at phrase o parirala. So, sabi po dito, ang sugnay ay mayroong pandiwa at paksa. Pero paano po kung ang panaguri ay hindi pandiwa? So, maaari nating baguhin yung pandiwa sa panaguri. So, tama po, ang sugnay ay mayroong panaguri at paksa. Samantala, ang parirala po
Ang parirala po ay okay. So ibigay ko po yung pagkakaiba. Una, ang parirala po at ang sugnay, parehong grupo ng salita. Okay, pareho po ng grupo ng salita. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay kung may buo ba itong diwa or wala. Yung po kasing parirala, wala talagang buong diwa. Wala siyang complete thought. Pero yung pong sugnay, maaaring mayroong buong diwa at maaaring hindi buo ang kanyang diwa. Kasi maaaring malaya ito, maaaring di malaya. Kaya lang, ang pagkakaiba talaga nito, yung pagkakaroon niya ng paksa, okay, at ng panaguri. Ibig sabihin, mahahati mo rin sa dalawang bahagi ang isang sugnay. Ang pinagtatalunan lang po dito ay kung malaya ba ito or hindi. So dito po, sa test 12, malaya ang isang sugnay kung ito ay makatatayo sa kanyang sarili. Makatatayo sa kanyang sarili. Ibig sabihin, pag tinanggal mo na yung ibang part of the sentence na siya. Kahit siya lang mismo ang makikita mo sa pangungusap, okay? Makatatayo siya, ibig sabihin malaya siyang sugnay sapagkat buo na ang kanyang diwa. Pero ang isang sugnay ay di malaya, okay? Kung ang kanyang diwa ay nakadepende doon sa unang sugnay o sa malayang sugnay. Kaya hindi siya makatatayo sa kanyang sarili, hindi siya malaya. Kumbaga, pag nakuha ko na ang gusto ko, ngayon, okay, parang yung mga memes ngayon pag nakuha mo na ang gusto mo, so because, so what's next? Okay? So tingnan natin ang naka-highlight dito at naka-italics yung sugnay. Okay po? At titingnan natin kung ito ba ay MS or malayang sugnay or SDM, sugnay na di malaya. So tingnan po natin number 1. Malaya ang isang tao kung nagagawa niya ang gusto niya. MS, sir. Okay, ang number 1 po ay SDM, sugnay na di malaya. Okay, bakit po? Kasi ang isa po sa pinakapalatandaan po natin ng di malayang sugnay ay kapag ginamitan po ito ng pangatnig na di magkatimbang at kasama po sa pangatnig na di magkatimbang yung kung. Okay po? Kasi kung tatanggalin po natin yung hinahawakan ko para naman makikita niyo. Kung tatanggalin po kasi natin yung pangatnig na kung dito, automatic po. Okay? Automatic magiging malayang sugnay po talaga yan. Kasi nga po, mayroon siyang paksa at mayroon siyang panaguri. Okay po? So ang pambalanse lang po dito talaga ay ang pangatnig na ginamit. Okay? So magsisimula po tayo sa kung. Ang sugnay po dito ay kung nagagawa niya ang gusto niya. May paksa, may paksa. May panaguri, may panaguri. Kaya lang po kasi ang buong sugnay dito, kung nagagawa niya ang gusto niya. O, ano? Sawa? O, ano? Diba? So, hindi po buo. Okay? So, nakadepende po ito doon sa unang sugnay. Malaya ang isang tao. Katulad na binabanggit ko kanina, kahit tanggalin mo yung ibang salita sa loob ng pangungusap, yung malayang sugnay, ay isa ng pangungusap. Kaya nga siya malaya. Malaya ang isang tao. Period. Pangungusap. Pero yung pangalawa, kung nagagawa niya ang gusto niya, hindi. So ito ay SDM. Number 6. Siya ang kumuha ng pagkain at ang kumain naman ay ang kanyang kapatid. Ay ang kapatid niya. So yes po, ano? Ito po ay MS. Malayang sugnay. Tandaan po ninyo alam natin ang mga pangatnig, conjunctions, merong dalawang grupo yan. Una yung mga magkatimbang at yung di magkatumbang. Yung kanina, yung kung, ito ay kasama sa di magkatimbang. Yung at, yung o, bahagi iyan ng mga magkatimbang. So ibig sabihin, pinagdudugtong niya
ay malalayang sugnay. Okay. So malayang sugnay po ang kumain naman ay ang kapatid niya. Okay, number 3. Kapag nakuha na ng isang tao ang nais niya, bigla na lang itong nawawala. Wow. May hugot. Okay, tama po. Ito po ay SDM. Ang una po nating palatandaan ay ang ginamit na pangatnig or conjunction. Kapag. So, ihiwalay natin yung kapag nakuha na ng isang tao ang gusto niya. Tapos, ano mangyayari? So, meron tayong mga tanong. Kasi nga po, hindi buo yung kanyang diwa. Hindi katulad ng pangalawang sugnay. Bigla na lang itong nawawala. Buo na yung kanyang diwa. Siya ay malayang sugnay. Number 4. Wala nang natira para sa iba. Yes? Opo, MS po. Ito po ay malayang sugnay. Number 5. Dahil nakita niya ang pagtataksil ng kaibigan. Okay po, SDM. Number 6. Kailangan ko ang sariwang hangin. Yes po, ito po ay malayang sugnay. Number 7. Upang magtagumpay ang tao sa kanyang buhay. SDM. SDM. Ang palatandaan po natin dito ay ang ginamit na conjunction o pangatnig. Number 8. Kaya ka nagdurusa. May panunumbat. SDM. SDM. Number 9. Para maiwasan ko ang nagbabadyang panganib. 9 SDM. Tama po. Number 10. Alisin mo ang piring ng hindi pala yun. Nang makita mo ang katotohanan. SDM. Okay po, ito po ay sugnay na di malaya. Okay. So yung kaalaman po, una sa ayos ng pangungusap at dito sa malayang sugnay at di malayang sugnay, gamitin po natin dito sa test 13. Okay po. Anyo o kayarian naman po ng pangungusap. Maaaring tambalan, payak, hugnayan o langkapan. Dito po, sa pagkakaalam natin, nagbibilang lang tayo. Okay? Binibilang natin ilan yung malayang sugnay at ilan yung sugnay na di malaya. Kapag ang pangungusap ay binubuo lamang ng isang malayang sugnay, ibig sabihin ito ay payak. Malayang sugnay at walang di malayang sugnay. Tambalan, kung ito ay binubuo ng 2 o higit pa na malayang sugnay, at wala pa rin siyang di malayang sugnay. Hugnayan naman or complex ang pangungusap kapag nahulog. Hugnayan o complex yung pangungusap kapag meron lamang siyang isang malayang sugnay. Okay po? Pero mayroon naman siyang isa o higit pa na di malayang sugnay o sugnay na di malaya. Pero langkapan naman po siya or compound complex kapag mayroong 2 o higit pang malayang sugnay o isa o higit pang sugnay na di malaya. So, kailangan nating magbilang dito ngayon. Kailangan nating i-identify. Tingnan niyo yung number 1. Ikinagalit ng senadora ang pagkakapatalsik sa kanya bilang tagapangulo ng makapangyarihang komite. Kaya siya nag-walk out sa plenaryo. Parang politika na naman to. Sorry na. Payak, tambalan, hugnayan o langkapan. Hugnayan. Okay, ito po ay hugnayan. So, mayroon po tayong malayang sugnay. At ito ay ang ikinagalit ng senadora ang pagkakapatalsik sa kanya bilang tagapangulo ng makapangyarihang komite. At ang di malayang sugnay po dito ay kaya siya nag-walk out sa plenaryo. Plenaryo. Okay, plenaryo.
Dito po tayo. Suriin po ninyo ang pangalawang pangungusap. Habang may panahon ka pa, gawin mo ang mga bagay na dapat mong gawin. At patuloy mong pagsumikapan ang mga bagay na hinahangad mo sa buhay. Yan. Magbilang-bilang. Ilan ang malaya, ilan ang di malaya. Payak, tambalan, hugnayan o langkapan. Kung ito po ay hugnayan, ibig sabihin, isa lamang ang kanyang malayang sugnay. So, ang sagot po talaga dito ay langkapan. Okay, magbilang po tayo ha. Dito sa number 2, mayroong dalawang malayang sugnay. Okay, ito yung isa. Ito yung una. Gawin mo ang mga bagay na dapat mong gawin. Malaya na po siya eh. Pangalawang malayang sugnay. Patuloy mong pagsumikapan ng mga bagay na hinahangad mo sa buhay. So, dalawa. Okay po? Dalawa yung ating malayang sugnay. At yung habang may panahon ka pa, ito ay ating di malayang sugnay. So dalawa ang ating malayang sugnay at meron tayong isang sugnay na di malaya. Ibig sabihin po ay ito ay langkapan or compound complex sa Ingles. Ikatlo, ikaw at ang iyong mga kaibigan ang siyang napili upang pangunahan ang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ating barangay. Ako, baka may malito dito. Payak, tambalan, hugnayan o langkapan. So, din po natin mabuti. Ilan ang malaya, ilan ang di malaya. Oh, nagtatagal. May hinihintay kaya? Okay. So, dito po sa number 3, kung susuriin natin mabuti, ito po ay payak na pangungusap lang. Okay po. Isa lang po ang sugnay po dito at ito po ay malaya. Ang paksa po natin dito ay hindi yung ikaw at ang iyong kaibigan. Ang paksa dito ay ang siyang napili upang pangunahan ang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ating barangay. Ibig sabihin, yung ating panaguri ay ikaw at ang iyong kaibigan. So ito po ay isa lamang payak na pangungusap. Number 4, paghusayin mo ang pag-aaral mo nang makamit mo ang iyong pangarap sa iyo ng mga magulang mo. Yes, ito po ay hugnayan. Ang ating pong paksa, ang ating pong malayang sugnay ay paghusayin mo ang pag-aaral mo. At meron tayong isang di malayang sugnay nang makamit mo ang pangarap sa iyo ng mga magulang mo. Tama po, hugnayan po ito. Number 5. Wala kang mapapala sa pagtunganga at sa pagtuloy na pananalisis sa sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman maibabalik. Suriin po nating mabuti. Payak, tambalan, hugnayan o langkapan. Kapag atin pong sinuring mabuti ang pangungusap dito sa number 5, ito po ay payak lang. Sir, bakit siya naging payak? Tingnan nyo, wala kang mapapala sa pagtunganga at sa patuloy na paninisis sa sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman maibabalik. Dito po kasi masasabi natin na dalawa yung panaguri. Meron tayong isang paksa, okay? Okay? Pero meron tayong dalawang panaguri. Hindi po ba isa sa mga anyo ng payak na pangungusap, pwede siyang payak yung kanyang paksa o kaya naman tambalan yung paksa niya, pwedeng payak yung panaguri, pwedeng tambalan yung kanyang panaguri. Pero pag sinuri natin mabuti ito, isang malayang sugnay lang po na dalawa ang makikita nating panaguri. Number 6, nagluluksa ang mga Pilipino at ang international community. Nagluluksa ang mga Pilipino at ang international community ay nakikidalamhati rin nang pumanaw ang tinaguriang Iron Lady ng Asia.
tinignan na po natin yung pagkakahati ng diwa eh. Tambalan. Siguro po ay nakita niya yung dalawang malayang sugnay. Pero nakakita po ba tayo ng sugnay na di malaya dito? Kasi kung nakakita tayo ng sugnay na di malaya, ibig sabihin, hindi lang siya tambalan. Okay, dito po sa number 6, ito ay langkapan. Okay po, langkapan or compound complex. Kasi meron tayong dalawang malayang sugnay. Una, nagluluksa ang mga Pilipino. Sentence na po yun eh. Number 2, ang international community ay nakikidalamhati rin. Pangungusap na po yun. Pero dito mo, mayroong isang di malayang sugnay. At ito po ay nang pumanaw ang tinaguriang Iron Lady ng Asia. Okay po? So dalawang malaya at isang di malaya. Kaya po ito po ay langkapan. Okay, number 7. Isa ka sa mga taong hinahangaan ko dahil sa tibay ng loob at tiwala mo sa sariling kakayahan. Ay, madali makita po ito. Payak, tambalan, hugnayan o langkapan. Okay, pag sinuri po natin mabuti, isa ka sa mga taong hinahangaan ko dahil sa tibay ng loob at tiwala mo sa sariling kakayahan. Okay, pag tinignan po kasi natin yung dahil sa tibay ng loob at tiwala mo sa sariling kakayahan, pag sinuri mo siya, may paksa ba siya? Mayroon ba siyang panaguri? Wala po eh. Okay po? Dito, sasabihin natin yung number 7, ito ay payak lang na pangungusap. Okay? So kasi yung dahil sa tibay ng loob at tiwala mo sa sarili, ito po ay panuring lang. Okay po? Panuring lang po, dahilan, paliwanag sa kung bakit siya hinahangaan. Pero sa structure po niya, ito po ay payak na pangungusap lamang. Okay, ikawalo. Upang makabawi ka sa mga taong nagawan mo ng mali. May palatandaan na. Ipakita mo sa kanya na nagsisisi ka at patunayan mong hindi na uulitin ang mga bagay na iyon. Ayan. May mga hinto-hinto na doon eh. Ano po kaya dito? Hugnayan. Pag sinabing hugnayan po, isa lang po yung malayang sugnay natin. Pero bilangin po natin yung malayang sugnay natin dito. Isa lang po kaya? Okay. Ang number 8 po, ito po ay langkapan. Okay, bakit po siya langkapan? Tama po, dalawa yung malayang sugnay dito. Ang una ay ipakita mo sa kanya na nagsisisi ka. Pangungusap na po yun. Pangalawa, patunayan mong hindi mo na uulitin ng bagay na yon. Pangalawang malayang sugnay po yon. Okay po? Dalawa ang ating malayang sugnay. Pero dito, meron po tayong isang sugnay na di malaya. Upang makabawi ka sa mga taong nagawan mo ng mali. Okay po? So, dalawang malaya at isang di malaya. So, ito po ay langkapan na pangungusap. Number 9. Huwag mo nang hintayin ang mga taong hindi naman siguradong darating. May hugot po yan, Valentine's Day na po. Huwag mo nang hintayin ang mga taong hindi naman siguradong darating. Tama po, ito po ay payak na pangungusap. Number 10. Ito. Naku, malapit na yung focus ng pandiwa. Makabubuti para sa iyo na parating mag-ehersisyo para mawala ang pagkabagot mo at upang bumuti-buti na rin ang estado ng kalusugan mo. Bilangin ng malaya at di malayang sugnay. Okay, tama po. Okay, tama po. Hugnayan ng pangungusap natin, complex. Meron lang po tayong isang malayang sugnay at ito ay makabubuti para sa iyo na parating mag-ehersisyo. Ang tanong po dito, ilan yung ating sugnay na di malaya? Okay, dalawa. Ang una po nating di malayang sugnay, para mawala ang pagkabagot mo.
At pangalawa, upang bumuti-buti na rin ang estado ng kalusugan mo. Ayan. So dito po tayo, no? Naka-specify na po tayo sa test 14. Masyadong madami, 15. Okay. Hindi ko na po ipapa-identify sa inyo kung ano yung paksa at kung ano yung pandiwa. Pero ipapaliwanag po natin yan kapag nasagot na natin ng tama kung anong uri ng focus ng pandiwa mayroon sa pangungusap. Ulitin ko po ha, ayan na po yung ating pagpipilian. Tutukuyin po natin kung anong uri ng focus ng pandiwa mayroon ng pangungusap. Number 1. Ikinamatay ng bayan ang kawalang malasakit ng kanyang mga mamamayan. Ang number 2 ay letter C. Tama po. Ang paksa po natin ay ang kawalang malasakit. Okay? Ang pandiwa ikinamatay. Ikinamatay ang kawalang malasakit. Kaya po siya naging letter C kasi yung paksa ng pangungusap, yung dahilan kung bakit nangyari yung kilos. Ikalawa, okay, ito po ay instrumental o kagamitan. Ang ating paksa ay ang pluma, ang pandiwa natin ay ipinansulat. Ipinansulat ang pluma. Ibig sabihin, ang paksa ang ginamit upang mangyari yung kilos. Kanina po ay dahilan, ngayon ay kagamitan. Ikatlo, kailangan po nating makita ano po ba ang paksa. Ang paksa po ba dyan ay liwasan o baka po hindi po iyon? Okay, dito po sa number 3, sa liwasan idinaos ang isang pangkalinangang pagtatanghal, hindi po liwasan ang paksa ng pangungusap. Ang paksa ng pangungusap ay isang pangkalinangang pagtatanghal. So at ang aling pandiwa idinaos. Idinaos ang isang pangkalinangang pagtatanghal. Ano pong ugnayan? Mayroon ng paksa at ang pandiwa ng pangungusap. A, B, C, D, E, F, G. Okay, dito po sa number 3, ang paksa ng pangungusap ang siyang layon or goal. Idinaos ang ano? Ang pangkalinangang pagtatanghal. Number 4, sumulat siya ng isang nobelang gumising sa kamalayan ng bayan. Okay po, tingnan po natin ha. Ano yung paksa dito? So ang paksa po natin ay, okay, so letter D daw po, letter D. Pero ang letter D po, instrumental o kagamitan. So tingnan po natin, ano po ba yung paksa ng pangungusap dito? Ang sagot po dito sa number 4 ay letter A. Ito po ay nasa actor focus o tagaganap. Bakit po? Kasi tingnan po natin, ano po ba yung paksa ng pangungusap? Ang paksa ng pangungusap ay siya. Sumulat, siya. Ang paksa ng pangungusap ang siyang gumawa ng kilos. Kaya po ito ay nakapokus sa actor or tagaganap. Number 5, tinungo ng mga aktivista ang Luneta upang magprotesta. Tingnan po natin ha, ano yung pandiwa at ano yung paksa. Layon po ba? Tinungo. Tapos ang paksa po natin ay, tingnan niyo po ha, Luneta. O, ang sabi po ng iba ay lokatibo. Ang sagot po ay letter F, directional. So, sasabihin ko po kung ano pagkakaiba ng directional at lokatibo, no? Kasi po, pagka po directional, yun po yung tinutunguhan ng kilos. Papunta po doon yung kilos. Tingnan niyo po yung ginamit natin pandiwa, tinungo. Tinungo, direction. Okay po. Pag sinabi pong lokatibo o ganapan, doon po nagaganap yung kilos. Halimbawa natin, kahit daw po hindi lugar yan, kahit kasangkapan, halimbawa natin,
pinaglabahan niya yung batya. Yung batya hindi naman lugar. Pero pinaglabahan, hindi po sinabing ipinanglaba. Ulit ko po ha. Kasi kung ipinanglaba, instrumental po siya. Kaya lang kasi ang ginamit ko ay pinaglabahan. Sabihin, doon nangyari yung kilos. Kaya po yung iba, pagka naghanap ng lokasyon, sir, bakit hindi naman yung lugar? Bakit kasangkapan yan? Minsan nga tao eh. Halimbawa, binilhan ko ng gulay si Mang Kanor. Di ba? Si Mang Kanor, hindi naman siya lugar. Pero doon naganap yung kilos. So, nilibot, tinungo, okay? So, ito po ay mga pandiwang nagpapahayag ng direksyon. Number 6, ipinaghanda ng ina ng almusal ang kanyang mga anak. Ipinaghanda at ang paksa natin ay ang kanyang mga anak. Ipinaghanda ang mga anak. So, ang sagot ay, tama po, letter E, binapaktibo o tagatanggap. Kasi po, yung nakinabang sa kilos ay ang paksa. Number 7, naglunsad ng kampanya laban sa droga ang pamahalaan. Pandiwa, naglunsad at ang paksa ang pamahalaan. Naglunsad ang pamahalaan. Tama po, ito po ay letter A. Actor focus. Sapagkat ang paksa ang gumagawa ng kilos. Ipinaglaban ng mga bayani ang kalayaan ng bansa mula sa mga mananakop. Ipinaglaban at ang ating paksa dito ay ang kalayaan. Ipinaglaban ang kalayaan. So ito po ay letter. Ito po ay letter B. Tama. Lion. Okay po. Lion ang pangungusap. Number 8. Binisita ng mga turista ang makasaysayang simbahan ng Baraswain. Binisita at ang paksa ang makasaysayang simbahan ng Baraswain. Binisita ang Baraswain. Letter F. Direksyon. Okay po. Yung paksa ang direksyon ng kilos. Number 10. Tao sa pusong ito yung kanina nagamit na natin yan. Number 11. Ang kanyang sirang uniforme ay ipinamunas. Ang pandiwa ay pinamunas at ang paksa ay ang sirang uniforme. Ano po kaya ang relasyon? Mayroon sila. Ipinamunas ang, yes, tama po. Ito po ay letter D. Instrumental. Kasi ang ginamit po sa kilos ng pagpunas ay ang paksa. Number 12, kinain niya ang tinapay na nasa mesa. Kinain ang pandiwa at ang paksa ang tinapay. So ano pong uri ng focus ito? Kinain ang tinapay. Ito po ay letter, kinain ang tinapay. Hindi po binabanggit kung sino ang kumain. Ang sinabi po ay ano ang kinain. Ito po ay letter B. Sapagkat ang paksa ang siyang goal or lion. Ano ang kinain? Okay, next. Okay po, number 13, nagdaos ng salo-salo sa may ilog ang mga tagalooban. Nagdaos ng salo-salo sa ilog ang mga tagalooban. Dito po ay letter A kasi nagdaos sa mga tagalooban. Ang paksa ang gumanap ng kilos. Okay po, number 14, ikinagalit ng taong bayan ang pagpapabaya ng Kongreso sa kanyang tungkulin. Ikinagalit at ang paksa dito ay ang pagpapabaya. So, tingnan niyo po ang relasyon. Ikinagalit ang pagpapabaya ng Kongreso. So, dito po makikita natin na ang paksa ng pangungusap ang siyang dahilan. Okay po, kaya po ito ay nakapokus sa sanhi o kasatibo, letter C po tayo. At panghuli, bago tapusin ng araw na ito, ang bulwagan ay pinagdausan. Tingnan niyo po yung ginamit na pandiwa. Ha? Ang bulwagan ay pinagdausan ng pagpupulong ng samahan. So, ang pandiwa natin pinagdausan at ang paksa ay ang bulwagan. Anong uri po ito? Tinungo po ba ito ng kilos? O ganapan ng kilos? Okay, tama po. Ito po ay letter
G. Lokatibo or ganapan. So, iyon muna po mga kasama. Ngayon ko lang po ulit nakita yung... So, meron po ba tayong tanong? Meron po bang nais linawin sa mga bagay-bagay? Okay po. Thank you po. Sir Ruel, okay na po ba tayo? Okay na po siguro, sir. Parang si Sir Ruel nasa labas po ata. Okay po. So, sige po, no? So, magkita-kita na lang po tayo next week po kung anong pong schedule ang ibigay po sa atin. Maraming salamat po. Ibibigay ko rin po sa inyo yung kopya at yung keto collection po ng mga pinasagutan ko po sa inyo kanina. Maraming salamat po. Thank you, sir. Sir, ko na po mag-end ng meeting kasi iko po. Salamat Thank you po. Nasanay kasi ko na teacher yung nahuhuling mag-leave. Maraming salamat po. Sige po, end ko na po yung meeting. Okay, thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po.